Bukod sa taas presyo ng petrolyo, pinangangambahan na rin na ang pagtaas din ng presyo ng mga agricultural products dahil sa pagtaas ng transport costs. Kaugnay niya na pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price cap sa 50 pesos kada kilo ang imported rice upang mapababa ang presyo sa merkado. Narito ang report ni Dustin Bayo. Maaaring makaranas na rin ng taas presyo ang mga produktong agrikultura bunsod ng epekto ng malawakang oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East. Ito ang pangamba ng Department of Agriculture o DA sa kabila ng sapat na supply sa mga imbakan ng ilang produkto gaya ng baboy, manok at sa gitna ng harvesting season ng ilang mga gulay. Ayon sa DA, ito ay maaaring dulot ng dagdag gastos sa pagbiyahe ng mga produkto na maaaring magpataas sa 3 piso kada kilo. Madali naman i-compute yung from point A to point B, magkano yung nagastos nila, magkano ilang tonelada yung kargado nila. At reasonable yung mga 3 piso kada kilo nagkakaroon ng increase because of additional transport costs. Samantala, sumirit naman ang presyo ng imported na bigas sa isang palengke sa Parañaque sa 60 pesos kada kilo mula sa dating 48 pesos, habang pumalo rin sa 60 hanggang 67 pesos kada kilo ang ilang presyo ng mga lokal na bigas. Ayon sa mga retailer, ito ay dahil sa mataas na transport cost dulot ng mega oil price hike. Batay naman sa bantay presyo ng DA, pumapalo na sa 45 to 49 pesos kada kilo ang well-milled na imported rice, habang 42 to 45 pesos kada kilo ang regular milled. Tumaas ito kung kukumpara sa dati nitong presyo bago magsimula ang gulo sa Middle East. Kaya naman pinaplano ng kagawaran ang paglilimita ng presyo ng bigas lalo na sa mga imported rice sa 50 pesos kada kilo. Actually, doon sa initial computation naman natin at nakausap na rin ni Secretary yung ilang importers, reasonable naman sa ngayon yung 50 pesos. There will be adjustments depende doon sa kung patuloy na tataas yung ating presyo ng dollar, yung dollar peso exchange rate, yung freight cost, saka yung presyo sa international market. Yan kasi yung nakaka-apekto sa presyuhan ng bigas na imported pagdating dito sa atin. Sa ngayon, wala pang tugon ng palasyo sa naturang rekomendasyon habang walang balak ang DA na ipatupad ang price ceiling sa local rice upang matiyak ang kita ng mga lokal na magsasaka. Samantala, tiniyak ng DA na magiging sapat pa ang supply ng ilang produktong agrikultura sa bansa hanggang sa mga susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.